Sadyang napakahirap ayusin ang tiwala kapag ito'y nasira, lalo na kung ito'y winasak ng isang bihasang sinungaling. May mga tanong na, kapag naitanong, ay mga palihim na babala ng panlilinlang na madalas ay hindi napapansin ng karamihan. Hindi basta-basta ang mga tanong na ito. Ito'y mga planadong taktika na ginagamit ng mga mapanlinlang na tao para makuha ang iyong tiwala habang sabay na niloloko ka nila. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 partikular na tanong na dapat agad magdulot ng babala sa isip mo. Kapag may nagtanong sa iyo ng mga ito, madalas ay sinusubukan kanilang manipulahin nang hindi mo namamalayan. Ginagamit ang mga taktika na ito araw-araw sa mga relasyon, sa trabaho, at maging sa mga karaniwang usapan. Sa pagkilala sa mga tanong na ito, mapoprotektahan mo ang sarili mo laban sa mga taong hindi tunay na nagmamalasakit sa iyo. Magkakaroon ka ng halos ika-6 na sentido para matukoy kung kailan sinusubukan kang linlangin. Ang mga ibabahagi ko ay maaaring baguhin ang pananaw mo sa mga pakikipag-ugnayan mo habang buhay. Huwag mag-alala kung nahulog ka na sa ganitong mga taktika dati. Kadalasan, nangyayari ito nang hindi natin namamalayan. Mahalagang huwag mong laktawan ang kahit anong bahagi ng video na ito. Bawat tanong ay pundasyon ng susunod, kaya makabubuo ito ng buong larawan kung paano gumagana ang mga sinungaling. Kung kaunti lang ang oras mo, mas mabuting panoorin mo ito sa 1.5 o 2 beses na bilis kaysa mag-skip ng mga bahagi. Kapag nawala na ang oras, hindi na ito mababalik, katulad ng tiwala. Simulan na natin sa unang tanong na dapat magpasigaw ng alarm sa isip mo. Isa ito sa mga pinakakaraniwan, ngunit mapanlinlang na taktika ng mga sinungaling. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? 4 na simpleng salita na may malakas na epekto sa manipulasyon. Isipin mo, may nagtanong na ba sa'yo nito nung kinwestiyon mo ang kanilang kwento? Parang biglang naging ikaw ang masama. Iyan talaga ang gusto nila. Hindi inosente ang tanong na ito. Isa itong planadong hakbang para ilepat ang pananagutan mula sa kanilang kahina-hinalang kilos papunta sa iyo. Kapag may nagtanong na, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi talaga nila tinatanong kung pinagkakatiwalaan mo sila. Pinipilit kanilang ipagtanggol ang sarili mo, imbes na ipaliwanag nila ang kanilang sariling kilos. Clever yan, di ba? Parang bata na nahuli na may mga mumo ng cookie sa mukha. Tapos sasabihin, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Imbes na ipaliwanag ang walang laman na garapon ng cookies. Ganitong klase ng manipulasyon ay nangyayari kahit saan. Bigla na lang mawawala ang partner mo ng ilang oras at pag tinanong mo kung nasaan siya, sasabihin niya, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi makapag-submit sa deadline ang katrabaho mo at pag sinundan mo, sagot niya ay, hindi mo ba pinagkakatiwalaan na matatapos ko iyon? Palagi naman humihiram ng pera ang kaibigan mo, pero hindi nito binabayaran. At pag nagdadalawang isip ka pang umutang muli, tanong niya, ano, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ngayon, ito ang dahilan kung bakit mapanganib ang tanong na ito. Nagdudulot ito ng guilt o pagkakasala. Kapag tinanong ka kung pinagkakatiwalaan mo sila, ang pagsagot ng hindi ay nakakaramdam ng sama ng loob. Nakawired tayo para panatilihin ang relasyon at ang pag-amin ng kawalan ng tiwala ay parang paglabag sa social contract. Kaya sa halip, umatras tayo. Humihingi tayo ng paumanhin. Pinapabayaan natin ang mga makatwirang alalahanin natin. Mag-ingat sa mga palatandaan kapag may nagtanong nito. Madalas silang nakakrus ng mga braso para ipagtanggol ang sarili. Pwede ring lumakas o maging emosyonal ang boses nila. Iiwas sila na sagutin ang tunay mong concern at paulit-ulit na babalikan ang issue ng tiwala. Minsan,
Magbibigay pa sila ng mga lumang halimbawa kung kailan sila naging mapagkakatiwalaan bilang ebidensya. Kapag nangyari ito, huwag mahulog sa bitag. Sa halip na maging defensive, subukang sabihin ng kalmado, hindi ito tungkol sa tiwala. Tinanong ko tungkol sa partikular na sitwasyong ito. O kaya, gusto kong mag-focus muna tayo sa mga katotohanan. O ang paborito ko, ang tiwala ay nabubuo sa pagiging transparent, hindi sa pag-iwas sa mga tanong. Ang pagkilala sa tanong na ito bilang isang taktika ng manipulasyon ay magpoprotekta sa iyo laban sa mas malalim na panlilin lang. Kapag naunawaan mo na ang hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan ay isang red flag, titigil kang makaramdam ng guilt sa pagtatanong ng makatwirang bagay. Mapapanatili mo ang karapatan mong humingi ng linaw at panagutin ang iba. Ang unang tanong na ginagamit ng mga sinungaling para umiwas sa responsibilidad ay, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? At ngayon, alam mo na kung bakit hindi ka dapat mahulog sa bitag na iyon. Tuloy naman tayo sa pangalawang tanong. Kailangang pag-usapan natin ng isa pang pariralang lumalabas ng napakakinis sa dila ng sinungaling na maaring hindi mo mapansin ang manipulasyon nito. Ang pangalawang tanong ay, bakit naman ako magsisinungaling tungkol diyan? Napansin mo na ba kung paano ka nito pinapaisip, kung tama ba ang iniisip mo? Naalala ko nung nakita ko ang isang kaibigan na kinompronta ang nobyo niya tungkol sa mga text messages na nahanap niya. Ang agad na sagot nito ay, bakit naman ako magsisinungaling tungkol sa bagay na napakaliit? Kitang-kita sa mukha niya ang halo ng pagkalito at pagdududa na nararamdaman nating lahat kapag tinanong tayo ng ganitong tanong. Nakakatuwa, pero nakakatakot din ang sikolohiya sa likod ng tanong na ito. Kapag may nagtanong ng, bakit naman ako magsisinungaling tungkol diyan? Hindi nila iniimbitahan na ipaliwanag mo ang mga hinala mo. Nagtatanim sila ng ideya na wala silang motibo para magsinungaling, na nagdudulot ng maling pakiramdam ng pagiging bukas. Parang sinasabi nila, tingnan mo kung gaano ako ka-open sa pagiging tapat. Pero sa totoo lang, nililigtas nila ang sarili nila sa pananagutan gamit ang tanong na ito na parang usaping rhetorical na usok. Nagdudulot ang tanong na ito ng pagdududa sa isip mo. Sisimulan mong isipin, siguro wala nga silang dahilan para magsinungaling. Ang totoo, nagsisinungaling ang mga tao sa napakaraming dahilan para iwasan ang kaparusahan, para protektahan ang kanilang imahe, para makuha ang gusto nila, o minsan, dahil lang kaya nila. Makikita mo ang ganitong pag-uugali sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, ang isang nagbebenta ay maaring i-push ang produkto gamit ang mga pinalaking pahayag at kapag tinanong, sasabihin, bakit naman ako magsisinungaling at ilalagay sa panganib na mawala ang customer? Maaring itanggi ng bata na siya ang sumira kahit malinaw ang ebidensya na nagsasabing, bakit naman ako magsisinungaling kung alam kong malalaman mo rin? Kapag kinompronta ang isang politiko sa magkakontradiksyong pahayag, maaring sagutin niya, bakit naman ako magsisinungaling tungkol sa bagay na madaling beripikahin? Ang talagang nagpapakita ng kanilang intensyon ay kung paano at kailan ginagamit ng mga sinungaling ang tanong na ito. Karaniwan itong inilalabas agad pagkatapos sila ay hamunin. Madalas bago mo pa man sila tuluyang akusahan ng pagsisinungaling. Hindi lang ito depensa, isang matalinong opensibong taktika ito para maalis ang iyong depensa at mapaisip kang muli sa iyong mga hinala. Kapag hinarap ka ng tanong na ito, huwag hayaang madala sa kanilang emosyonal na balangkas. Sa halip, ibalik ang focus sa mga katotohanan at sa iyong karapatan na humingi ng paliwanag. Pwede mong sabihin, gusto ko lang maintindihan ang nangyari. O
Hindi ako nag-aakusa. Nagtatanong lang ako para linawin. Ang mga sagot na ito ang nagpapanatili ng usapan sa tamang landas at pinoprotektahan ka laban sa kanilang manipulatibong pag-iwas. Ang pagkilala sa taktika na ito ay tumutulong sa iyo na hindi mag-gaslight o maligaw sa mga susunod na manipulasyon. Pinangangalagaan mo ang sarili mong realidad, imbes na hayaan ang bersyon ng iba na malabo ang iyong paghusga. Kung nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito at gusto mong suportahan ang paggawa ng mas marami pang ganitong content, isaalang-alang ang pag-subscribe. Malaking tulong ang suporta mo para makagawa pa kami ng mga tools na nagpoprotekta sa mga tao mula sa emosyonal na manipulasyon. Ngayon naman pumunta tayo sa ikatlong tanong na madalas gamitin ng mga sinungaling. Karaniwan itong binibigkas na parang bulong. Kaya mo bang magtago ng sekreto? Parang personal, di ba? Parang pinipili ka para sa isang eksklusibong bagay. Ang mainit na pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ay siyang dahilan kung bakit napakadelikado nitong tanong na ito. Sa unang tingin, tila inosente lang ito, pero sa katotohanan, ito ay isang maingat na taktika. Kapag tinanong ka kung kaya mong magtago ng sekreto, hindi lang nila sinusubok ang iyong pagiging maingat. Tinitingnan din nila kung hanggang saan ang iyong hangganan at nagtatatag sila ng isang peking pakiramdam ng pagiging malapit o intimasya. Ang nangyayari pagkatapos nito ay banayad, pero malakas ang epekto. Kapag pumayag ka, at karamihan sa mga tao ay pumapayag dahil ang pagsabi ng hindi ay parang bastos, napapasailalim ka na sa isang di nakasulat na kontrata. Pumayag kang protektahan ang impormasyon na maaring makasira sa iyong integridad o sa iyong mga relasyon. Sa esensya, na-recruit ka ng manipulator bilang isang di sadyang kasabwat. Isipin mo ang kasamahan sa trabaho na hihilahin ka sa tabi at sasabihin, kaya mo bang magtago ng sikreto? Hindi ko dapat sabihin ito tungkol sa boss sa kahit kanino. O ang kaibigan na magtitiwala at sasabihin, kaya mo bang magtago ng sikreto? Hindi ko dapat sabihin sa iyo ang sinabi nila tungkol sa iyo. O ang kapareha na bumubulong, kaya mo bang magtago ng sikreto? Nakikipag-usap ako sa ex ko, pero wala namang masama. Sa bawat isa sa mga ito, sinusubukan ka nila. Kaya mo bang itago ang mga mapanirang sikreto? Titiis mo ba ang chismis? Mananahimik ka ba tungkol sa mga questionableng kay? Ang sagot mo ang magsasabi sa kanila kung gaano kadaling mabago ang iyong mga hangganan. At kapag nalaman nila yon, nabuksan mo na ang pinto para sa mas malalim na manipulasyon. Madalas na banayad ang mga palatandaan, pero napakahalaga na makita mo ang mga ito. Mukha bang sobra silang sabik na ibahagi ang sikreto na ito? Binibigyang diin ba nila na ikaw lang ang kanilang sinasabi? Parang pinili ka para dito. Nagsisiwalat ba sila ng isang bagay na malinaw na lumalabag sa privacy ng iba? At ang pinakamahalaga, ang sikreto ba ay tila dinisenyo para sirain ang tingin mo sa ibang tao? Lahat yan ay mga pulang bandila. Sa totoo lang, ang tinatawag nilang sikreto ay maaring isang pain lamang, ginawa para manipulahin ka, sirain ang mga relasyon o makuha ang kontrol sa iyong tiwala. Kapag hinarap mo ang tanong na ito, protektahan ang sarili gamit ang maingat na mga hangganan. Subukan mong sagutin ng, mas gusto kong hindi magtago ng mga sikreto na maaring maglagay sa akin sa hindi komportabling sitwasyon. O, pinahahalagahan ko ang katapatan sa lahat ng aking relasyon. O kahit simpleng, bakit kailangang maging sikreto ito? Ang mga kalmado at direktang sagot na ito ay sumisira sa plano ng manipulator at pinapanatili kang nakaangkla sa iyong mga pagpapahalaga. Sa pamamagitan ng pagkilala sa taktika na ito ng maaga,
na iwasan mong mahulog sa triangulation, isang psikolohikal na laro kung saan inilalagay ng manipulator ang sarili nila sa pagitan mo at ng iba. Sa paggawa nito, kinokontrol nila ang daloy ng impormasyon, pinapalala ang alitan, at pinahina ang koneksyon mo sa katotohanan. Ngunit sa pagiging mulat, mananatili kang matatag, mapoprotektahan ang iyong kapayapaan, at mapanatili ang iyong integridad. Ang pag-unawa na ang tanong na, kaya mo bang magtago ng sikreto, ay kadalasang panimula ng manipulasyon ay nakakabago ng buhay. Dahil ngayon, kapag narinig mo ito, mapapansin mo ang sandaling pag-pause bago ka sumagot, at sa sandaling iyon, nire-reclaim mo ang iyong kapangyarihan. Ang ikatlong tanong na madalas itanong ng mga sinungaling ay, kaya mo bang magtago ng sikreto? At ngayon, alam mo na kung paano sumagot ng may karunungan at lakas. Kung nakakatulong sa iyo ang impormasyong ito at gusto mong suportahan ang paggawa ng higit pang mga ganitong nilalaman, pindutin ang thanks button sa ibaba. Ang iyong suporta ang nagpapatuloy sa amin sa paggawa ng mga video na nagpapalakas sa mga tao na kilalanin at labanan ang manipulasyon. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang ikaapat na tanong na ginagamit ng mga sinungaling para manipulahin ka ay ito. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Sa una, parang inosenteng pag-usisa ito, pero huwag kang magpalinlang. Hindi ito tungkol sa pag-unawa sa sitwasyon. Ito ay tungkol sa muling pagkuha ng kontrol. Kapag tinanong ka ng isang manlilinlang kung sino ang pinanggalingan ng impormasyon mo, hindi nila gustong lutasin ang problema. Gusto nilang hanapin ang taong nagsabi sa iyo ng katotohanan para mapatigil ito at maprotektahan ang kanilang kasinungalingan. Parang isang general na naghahanap ng espiya sa kanilang hanay. Kapag natukoy nila ang pinagmulan, ang layunin nila ay ihiwalay iyon, patahimikin at tanggalin ang banta. Kasi para sa isang manlilinlang, ang totoong panganib ay hindi yung nalalaman mo ang katotohanan, kundi yung kumalat ang katotohanan. Nagbibigay din ang taktika na ito ng psikolohikal na suntok. Ang focus ay lumilipat mula sa issue sa iyo. Bigla kang pinaparamdam na nagkamali ka kahit na nakuha mo lang ang impormasyon. May nakatagong banta, hindi naman kailangang pisikal na panganib, kundi maaring salipunan o emosyonal na epekto para sa iyo at sa taong nagsabi sa iyo. Marahil nakita mo na ang ganitong ugali dati. Isang manager na nahuli sa kasinungalingan ay nangangailangan malaman kung aling empleyado ang nagsalita. Isang partner na nanghihingi ng paliwanag kung aling kaibigan ang nagsabi tungkol sa mga text niya sa gabi. Sa parehong kaso, hindi nila gustong managot. Gusto lang nilang putulin ang suporta mo at ibalik ang kanilang kontrol. Ang isang mapanlinlang na kaibigan ay maaaring sumagot kapag hinamon tungkol sa kanilang masasamang ginawa gamit ang isang tanong na puno ng panghihikayat. Sino ang nagpasindak sa iyo laban sa akin? Sa ganong paraan, agad nilang inililipat ang atensyon mula sa kanilang sariling asal patungo sa pinagkunan mo ng impormasyon. Ang taktika na ito ay ginawa upang ilihis ang usapan, takutin ka at muling kunin ang kontrol. Hindi layunin nito na lutasin ang problema, kundi ihiwalay ang taong nagsabi ng katotohanan at pilitin kang pagdudahan ang pagiging totoo ng concern mula sa simula pa lang. Malinaw ang mga pagbabago sa kilos kapag ginagamit ang tanong na ito. Madalas na napapansin na nagiging iritado ang tao. Nagbabago ang kanilang tindig, umaangat sila papunta sa iyo, tumataas ang boses, o bigla silang nagiging malamig at maingat sa pagsagot. Nangungipit ang mga mata nila, sinusuri ang mukha mo para sa kahit anong palatandaan na magtuturo kung sino ang pinagmulan mo. Sa sandaling iyon, hindi na kayo nag-uusap tungkol sa kanilang kilos. Parang nililitis ka na.
Kapag hinarap ka ng tanong na ito, mahalagang may mga estratehiya kang alam upang maprotektahan ang sarili at ang iyong mga pinagkukunan ng impormasyon. Subukan ang mga sagot tulad ng hindi iyan mahalaga sa usaping ito o maraming pinagkukunan ang nagpatunay nito o kaya naman mas gusto kong pagtuunan ng pansin kung totoo ba ito kaysa kung sino ang nagsabi. Ang ganitong mga tugon ay humahadlang sa manipulasyon agad-agad. Ibinabalik nila ang usapan sa tamang landas, sa pananagutan at katotohanan. Sa pagkilala sa taktika na ito, pinipigilan mong makontrol ng manlilinlang ang daloy ng impormasyon mo. Pinoprotektahan mo rin ang mga taong nagtangkang magtiwala at magsalita. Ang kamalayan na ito ang sumisira sa isa sa mga pangunahing gamit ng mga manipulador, ang pag-iisa. Kasi kapag kontrolado nila kung ano ang maririnig mo, kontrolado nila kung ano ang paniniwalaan mo. Ngunit ang mas malalim na aral dito ay tungkol sa kung ano ang itsura ng malusog na relasyon. Ang mga tunay at mapagkakatiwalaang tao ay hindi nagtataka kung sino ang nagsabi ng ano. Nakatuon sila sa paglutas ng problema mismo. Kapag ang unang reaksyon ng isang tao ay itanong, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ipinapakita nila na mas mahalaga sa kanila ang kontrolin ang kwento kaysa lutasin ang problema. Mas iniisip nila na patahimikin ang katotohanan kaysa pakinggan ito. Ang ikaapat na tanong na tinatanong ng mga sinungaling ay, sino ang nagsabi sa iyo niyan? At ngayon, handa ka nang sagutin ito ng may kalinawan at kumpiyansa na pinoprotektahan ang iyong dangal at pinananatili ang iyong lakas sa usapan. Hindi mo ba maalala? Isang napakasimpleng tanong, ngunit kaya nitong pagdudahan mo ang buong realidad mo. Habang nararating natin ang ikalimang at huling tanong na madalas itanong ng mga sinungaling, maglaan ng sandali para magmuni-muni. Naranasan mo na bang pagdudahan ang sariling alaala? Marahil isang partner ang tumitiyak na pumayag ka sa isang bagay na hindi mo naman matandaan na napag-usapan niyo. Baka isang katrabaho ang nagsabing nagkamali ka sa isang bagay na alam mong hindi mo ginawa. O kaya naman, may kamag-anak na biglang binago ang mga detalye ng isang nakaraang pagtatalo para umayon sa kanilang bersyon. Ang hindi komportabling pakiramdam ng kalituhan, ang pag-aalinlangan kung niloloko ka ba ng sarili mong isip, ay eksaktong gusto ng manlilinlang na maramdaman mo. Ang tanong na, hindi mo ba maalala? Ay ang palatandaan ng gaslighting, isang uri ng psikolohikal na manipulasyon na naglalayong pagdudahan mo ang iyong sariling persepsyon sa realidad. Kapag ginamit ito ng sinungaling, hindi ito inosenteng pagsubok na pasiglahin ang iyong alaala. Isa itong pinag-isipang taktika para sirain ang iyong kumpiyansa at palitan ang iyong katotohanan ng kanilang kasinungalingan. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng tanong na ito ay dahil sa cognitive dissonance na dulot nito. Alam nating lahat na hindi perpekto ang alaala. Nakalimutan na nating lahat ang ilang bagay. Kaya kapag may tiwala na nagsabing nakalimutan mo ang isang mahalagang bagay, nagdudulot ito ng panloob na tunggalian. Nagsisimula kang magtanong, totoo nga bang nakalimutan ko iyan? Naisip ko lang ba ito? Dito kumokontrol ang manlilinlang sa pagtatanim ng duda sa sarili. Lumilitaw ang taktika na ito sa mga banayad at matinding paraan. Maaring sabihin ng isang partner, hindi mo ba maalala? Napag-usapan natin to nung nakaraang linggo. Kahit hindi naman nangyari ang usapan na iyon. Maaring igiit ng boss, hindi mo ba maalala? Sinabi ko sa iyo na nagbago ang deadline para takasan ang sariling kaguluhan. Maaring sabihin ng kaibigan, hindi mo ba maalala kung paano kanila pinagsamantalahan para baguhin ang opinyon mo tungkol sa ibang tao? Para maprotektahan ang sarili,
Simulan sa pagbibigay pansin sa mga babalang palatandaan. Kung palagi kang pinaparamdam na nagdududa sa sarili mong karanasan, kung madalas may nagsasabing sinabi o ginawa mo ang mga bagay na tunay na hindi mo maalala, mag-ingat. Tanungin ang sarili, may pattern ba itong taong ito na binabago ang mga pangyayari para pabor sa kanya? Mas madalas ka bang nalilito pagkatapos makipag-usap sa kanya? Mari kang sumagot sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang alam mong totoo. Sabihin ang mga bagay tulad ng, hindi ko ganyan ang pagkakatanda o hindi ko maalala ang usapan na iyon at madalas kong natatandaan ang mga ganitong bagay. Pwede mo ring sabihin, bukas ako pakinggan ang bersyon mo. Pero huwag mo sanang isipin na nakalimutan ko dahil magkaiba lang tayo ng alaala. Ang ikalimang tanong na tinatanong ng mga sinungaling ay, hindi mo ba maalala? At ngayon, naiintindihan mo na ang mas malalim na kahulugan nito. Sa pamamagitan ng pananatili sa iyong katotohanan at pagdududa sa mga motibo sa likod ng tila inosenteng tanong na ito, pinoprotektahan mo ang iyong kalinawan, kumpiyansa at realida. Madalas na nagsasalita ang manlilinlang ng may ganap na katiyakan tungkol sa mga pangyayaring hindi mo maalala. Nagiging frustrated o kahit na nag-aalala sila kapag hindi mo matandaan, parang ang hindi mo pag-alala ay nakakabahala sa kanila. Para gawing mas kapani-paniwala ang kanilang pekeng bersyon, nagbibigay sila ng mga detalyeng masalimuot, nagdadagdag ng mga kwento na naglalayong guluhin ang iyong pakiramdam ng realidad. At ang pinakamasasabing palatandaan, ang mga paglihis sa alaala na ito ay palaging tila pabor sa kanila o sa kanilang kwento. Hindi ito aksidente. Para maprotektahan ang sarili, subukang gamitin ang mga kalmado at matibay na tugon gaya ng, hindi ito tumutugma sa aking pagkakatanda. Pero mag-focus tayo sa mga katotohanang pwede nating beripikahin. O kaya, matiyaga akong nagtatala ng mahahalagang pag-uusap at wala akong record niyan. Pwede mo ring sabihin, mag-focus tayo sa kasalukuyang sitwasyon kaysa magdebate tungkol sa nakaraan. Ang mga ganitong uri ng sagot ay nagpapakita ng iyong kumpiyansa sa sariling perception habang iniiwasan ang hindi produktibong away sa alaala. Ang pagkilala sa taktika na ito bilang isang pagsubok na baguhin ang iyong realidad ay nagpoprotekta sa iyong malinaw na pag-iisip at tiwala sa sarili. Kapag naintindihan mo na ang tanong na, hindi mo ba maalala, ay madalas ginagamit para baguhin ang kasaysayan, mas madali ka nang manindigan sa iyong sariling karanasan at hindi na basta-basta magpapalinlang. Maglaan ka ngayon ng sandali para magmuni-muni. Narinig mo na ba ang tanong na ito dati? Ano ang pakiramdam mo nang marinig ito? Nagdulot ba ito ng pagdududa sa sarili? At ngayon, dahil sa kamalayang ito, paano mo ito sasagutin ng iba? Ang ating ikalimang at huling tanong na madalas itanong ng mga sinungaling ay, hindi mo ba maalala? At ang pagkilala dito ay maaaring maging pinakamakapangyarihang proteksyon sa lahat. Sa ngayon, naipakita na natin ang lahat ng 5 tanong na dapat magbigay agad ng pulang ilaw sa iyong mga pag-usap. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Bakit ako magsisinungaling tungkol diyan? Kaya mo bang magtago ng sikreto? Sino ang nagsabi sa iyo at hindi mo ba maalala? Hindi ito mga inosenteng tanong. Isa itong pinag-isipang taktika ng mga manlilinlang, madalas na sunod-sunod, bilang bahagi ng mas malawak na sistema ng kontrol at panlilinlang. Ngunit ngayon, mayroon kang isang bagay na madalang sa marami, psikolohikal na immunity. Sa simpleng pagkilala sa mga pattern na ito, nangunguna ka na. Ngunit ang tunay na magbabago sa buhay mo ay hindi lang kamalayan,
Ito ay pagkilos. Ikaw ba ang taong papayag lang na tumango pero patuloy na mahuhuli sa mga bitag na ito? O ikaw ba ang magiging tao na gagamit ng karunungang ito at magsisimulang mamuhay ng mas malaya, malinaw at may kumpiyansa? Simulan sa pagtitiwala sa iyong pakiramdam kapag lumalabas ang mga tanong na ito. Itala ang mga pag-uusap kasama ang mga mapanlinlang na tao. Gamitin ang mga estratehiyang tugon na napag-usapan natin. Sa pagdaan ng panahon, magiging natural na ito sa iyo. At tandaan, ang kaalamang ito ay hindi lang panangga para sa sarili mo. Proteksyon din ito para sa lahat ng mahal mo. Ibahagi ang mensaheng ito. Kapag mas marami ang nakakaalam tungkol sa mga taktika ng panlilinlang, nawawala ang kapangyarihan ng mga ito. Ang inirerekomendang video na nasa screen mo ngayon ang nagpapatuloy ng paglalakbay na ito. Pinili ito ng algorithm dahil perpektong sumusuporta sa mga natutunan mo. I-click ito ngayon at patuloy na palakasin ang iyong psikolohikal na kalasag. Dahil sa huli, ang tunay na komunikasyon ang bumubuo ng tiwala. Ang panlilinlang ang sumisira nito. Pumili ng maayos kung sino ang papayagang makapasok sa iyong panloob na mundo. At huwag kailanman mahiya na ipagtanggol ang sarili laban sa mga nagnanais kang lokohin.